Gusto lamang po naming linawin na nasa maayos na kondisyon. May lumapit din sa'yo kahapon, sa akin din. Anong sabi sa'yo? Ang tinatanong, ano ba nangyari? Meron bang may issue ba? Sinuspindi ba? Yan, may ganyan. May mga ganun na mga hirit. Sabi ko, hindi ho. Ilang linggo ko na alam na talaga magpapahinga ang idol at Manong Ted ko. Yes, vacation leave po ang tawag doon, mga kapatid. Bakasyon, walang sanction. September pa lang, actually January pa lang, nakaset na yung leave ni Manong Ted. January ngayong taon, nag-file na siya ng vacation leave. Kapapasok ng bagong taon. Totoo yun, kasi yung leave niya next year, nakafile na. Alam mo, ako ito sa mga kapatid po natin, ako rin naalala ko, sabi ko nga kay Chacha, this is not the first time na pansamantala akong humalili dahil naalala ko, last year din, same time. Mas maikli lang yata yung mga araw na pahinga. Parang 2 days lang eh. Oo, parang ngayon lang hinabahabaan. Sa pangalawang araw, na-issue na kaagad. Kahit si Nanay Christy. Good morning po sa inyo, Nanay Christy. Narinig mo si Nanay, may nililinaw din, diba? Anong sabi ni Nanay Christy? Oo, nililinaw niya na maayos ang kalagayan kasi nga may mga issue na mga meron daw. Baka raw binigyan na ng pinagpapahinga. Sabi, ayan, dahil matapang si Manong Ted sa kanyang mga birada, pinagpahinga, sinuspend. Wala pong suspension na nangyari. At ito, buti sa'yo, yan lang ang ang talak. Yung sa'yo, yung sa akin matindi, nasa Canada pa to, Erwin Ocanya. Nag-message yung tsuhin ko. Sabi, tatay ko nagparating sa akin. Sabi niya, yung tito mo nag-message sa Canada. Sabi niya, tinatanong, totoo daw bang may death threat si Manong Ted kaya daw siya hindi pumapasok ngayon? Kaya talaga, Pasko na, ini-issue nyo pa. Gusto lang pong magpahinga. Wala pong ganun. Vacation leave po ito. Malinaw na malinaw po yan. Okay? Kaya talaga, pagka kayo nagbe-vacation leave, okay lang. Okay lang. Isang araw ayaw nyo na pinag-uusapan. Correct. Ito matindi. Nung kahapon, di ba binasa ko, bakit naman ganun? Nag-vacation leave, wala man lang sulat daw sa kanila. Wala man daw video recording. Manong Ted, sa susunod, video recording, explanasyon kung bakit ka magli-leave ang gusto ng mga nakakamiss sa'yo. Para mas para mas, kasi nga, kita mo naman, yung mga politiko, yung mga politiko natin, di ba? Maya't maya, kapag meron silang inungot ng konti, naka-video, naka-press con, di ba? May explanasyon, kahit pa nga brown out sa mga kinaroroonan nila, di ba? Nakakapagbigay ng pahayag. Siguro nga naman, Manong Ted, next time na magbe-vacation leave ka. Video po, video. Magpaliwanag ka raw. Press con, parang si Sara. Kailangan may press con siya pagbalik. Sa Friday, pagbalik ni Manong Ted, yan ang unang tanong ko. Ba't wala kang video recording na nag-leave ka? Pero alam mo, yan ang magandang, kumbaga, isang indikasyon na talagang pag nawawala siya, namimiss siya, nararamdaman ng mga listeners. Gusto ko ganyan din ako. Ikaw, di ba, pagka nag-leave ka, gusto mo ganun din ma-feel mo. Hinahanap ka. Hinahanap ka at talagang, sila worried sa'yo. Yan. At ito pa, Chacha, makikita mo talaga dito kung gaano kahalaga ang mga ginagawa mo kapag mismong pati yung syempre mga supporters mo nag-aalala. Supporters tsaka bashers pinagsama. Ito pa nga, yung mga bashers mo, agad ng issue. Na gusto na tumigil ka na, wag kang ganito, wag kang ganyan. Pero nag-aalala sila, nagtatanong din. Nasaan kaya? Kita mo? Hindi lang ang fans ang nag-worry, pati ang bashers. You must be doing something right. You must be doing something really big and responsible. Kaya hinahanap ka pa rin nila. Hinahanap ka. Kapag wala ka, namimiss ka agad. Parang wala ng choice yung pamunuan ng PhilHealth. Kasi po, kinuyog sila Finance Department, OGCC, GCG, yung mga pati nga COA, hiningian nila ng opinion dito. Sinasabi ng COA, darating sa amin yung issue yan eventually. Kung ano yung sinasabi nitong mga GCC, sundin nyo. Opo, pero ito ho ang punto rito. Kaya nga, importante tanong natin dito. Ulitin ko bukas po, pwede natin pag-usapan to ulit. Iba naman po ang ating kakausapin. Kung maaari nga, yung kumakatawan sa mga miyembro sa board ng PhilHealth. Tama. Kaya ako po tinanong, ano bang kaibahan nitong Philippine Health Insurance Corporation sa ibang government-owned and controlled corporations? Iba po ito Ito po ay isang korporasyon na hindi nagbibigay ng dividendo sa gobyerno.
yung pong ibang mga GOCC obligadong magbigay ng dividendo share sa national government. Ano po? Ito baliktad. Yung national government ang siyang nagbibigay ng hindi dividendo subsidiya na may pinanggagalingang buwis specific para po sa pangkalusugan ng mga Pilipino. Yung nga sin taxes na binabanggit natin. Ang laki niyan. Di ba? Sigarilyo, alak, pati po yung sweetened beverages na ito. Yan ang natatanging kaibahan niyan. Ano purpose niyan? Parang nga po, di ba, ponduhan hindi lang yung indirect na mga miyembro, kung hindi sa pagpapalawak ng programa. Naunawaan natin, yung mga cancer patients po ngayon mas malaki. Pero mawalang galang lang po, no? Mawalang galang lang, marami po sa atin. Ang confinement mo, iba ang iyong uri ng karamdaman. Hindi ho lahat nakikinabang sa laki po ng iyong maaaring ma-refund o makuha sa PhilHealth. Kayo po, anong inyong experience? Ako, one time, ang mas malaki pa po yung senior discount na nakuha ko. Kumpara doon sa wala pang 8,000 piso na PhilHealth na benepisyo. Sa laki ng hospital bill mo. Hindi mo maintindihan yung wala kang laban dyan eh. Sino ka para makipagdebate doon sa nag-aayos sa PhilHealth na magkano ang iyong makukuhang benepisyo? Hindi eh. Mayroon silang sariling komputasyon. So bottom line mga kapatid dito, ito hong mga taga-finance department, itong mga naandyan po nangangasiwa ng ating pong itong mga taong ito, ano turing nyo sa PhilHealth? Family corporation? Na maaari mo sabihin na, oy, may pera ka ba dyan sobra? Pahinga muna. Iba ho ang karakter ng Philippine Health Insurance Corporation. Ito po, hindi ito sa inyo. Miyembro ho ang may-ari niyan. Mga miyembro may-ari niyan. Hindi mo pwedeng kuhanan lang ng pera. Nilagyan mo ng pera and then babawiin mo kasi hindi mo ginagasta. Mali. Di ba dapat PhilHealth gastahin mo yung pera sa tama? Hindi po ito ang katwiran at dito ho, dalawang batas, provision ng budget and yung mga existing laws concerning ito pong Universal Healthcare Law, yung sin tax law, etc. Kaya tama po ito na ito po ay dapat idulog agad-agad sa hukuman nang ito po ay mapahinto kasi may paparating pang second tranche dito. Mga kapatid, sa isyong ito may pakialam ka, taxi driver may pakialam ka dito ha? Opo, lahat tayo may pakialam dito dahil ito po ay korporasyon na pag-aari nating lahat. Hindi ito family corporation na maaari mo lang tanggalan ng gusto mong pera na maaari mong ilipat. O sige, gawin natin ito, pinagagawa ni congressman dito, pinagagawa ni senador dito, doon natin dalhin ang perang yan. Pwede ba yun? Parang nga sa health services ito eh. Pwede ba yun? Ituturing mo na para mong sariling pera yan na hindi mo ginagas na akin na nga. Hindi po ganun yun. Iba po ang GOCC na ito, mga kapatid. Kaya dito po sana nga, magtulong-tulong tayo. Tama sinasabi po ni JC kanina, ang lahat ng ating mga nakakapanayan po dito, si Professor Cielo Magno, na dito po kinakailangan mag-ingay ang bayan dito. Huwag natin pahintulutan ito. Kasi ito po'y pagmamalabis sa puder. Mali po itong ginagawa nilang ito. Mali. Kumuha kayo ng pera sa iba. Huwag yung para sa kalusugan ng mga Pilipino. Yan pong aming gusto pong ipagsigawan dito sa programang ito. Tayo po'y makiisa, magtulong-tulong para kundinahin itong maling ginagawang ito ng gobyerno sa mga miyembro ng PhilHealth.